Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Bagong Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group. At ngayong hapon na makakasama natin muli bilang guest co-host. Sa programang ito si Seaman First Class PB Kate Sabanal mula sa Philippine Navy. Magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon, sir. Once again, thank you sa Philippine National Police sa opportunity na maging guest co-hosts dito sa Police News Network. Kami po ay maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Shabu na halagang 1 milyong piso nakumpiska sa 3 high-value individual sa Iloilo City. Lalaking wanted sa kaso of robbery, timbog sa Tarlac City. At suspect sa kasong frustrated homicide, arestado sa mabilis na operasyon ng Baliwag PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Kulungan ang kinahantungan ng isang lalaking wanted sa kasong robbery matapos itong maaresto sa isinagawang manhunt operation ng PNP Highway Patrol Group sa Barangay Matatalaib, Tarlac City. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP na magbibigay ng hustisya para sa mga biktimang krimen at matiyak ang kaligtasan ng publiko sa lansangan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Janine Kyle Sorogan. Arestado ang isang lalaki na wanted sa kasong robbery noong 9 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nahuli ang suspect na si alias Alvin sa ikinasang manhunt Charlie operation ng Highway Patrol Group PHPT Tarlac kasama nga namatauhan ng Tarlac City Police Station sa Barangay Matatalaib, Tarlac City. Nagbigay naman ng pahayag si Police Captain Jonah Ann A. Alonzo sa nasabing operasyon. Ang pagkakaaresto sa suspect ay bunga ng isang manhunt Charlie operation ng ating operatiba na ikinasa ng PHPD Tarlac dito sa Barangay Matatalaib, Tarlac City. Haharap ang suspect sa kasong robbery under Article 302 ng Revised Penal Code. At sa bisa po ng warrant of arrest ay nahuli natin ang isang alias Alvin na nilagdaan ni Honorable Aideen Torres Peña, presiding judge ng RTC Branch 110 of Tarlac City. Nasa kustudiya ngayon ng PHPD Tarlac ang nasabing suspect. Paalala po sa ating mga kababayan na asahan nyo na patuloy po ang aming pagsasagawa ng mga operasyon upang hulihin ang mga taong may pananagutan sa batas. At bilang guardian of the highway, asahan nyo po na araw-araw po ang aming anti-carnapping operation, pagpapatupad ng mga batas trapiko sa kalsada at masakote ang mga taong nambibiktima sa ating mga kababayan, mga magnanakaw ng mga motorsiklo, sasakyan, mga pasaway rin ng mga motorista na patuloy na lumalabag sa mga batas trapiko sa kalsada.
Ang suspect ay binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at kasalukuyan siyang nakapiit sa HPG Provincial Highway Patrol Team Tarlac Custodial Facility para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap niya sa korte. Kami ang Guardian of the Highways ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang dala na serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Kale Sorongon para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sorongon. Sa loob lamang ng 5 minuto, agad na naaresto ng mga rumesponding pulis ang isang suspect sa insidente ng pamamaril matapos magsagawa ng hot pursuit at dragnet operation ang mga tauhan ng Baliwag City Police Station at Bulacan 2nd Provincial Mobile Force Company sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Patrolwoman Pearl Crystalline Javier sa report. Naaresto sa loob lamang ng 5 minuto ang isang lalaki sa pamamaril matapos magsagawa ng hot pursuit at dragnet operation ang mga operatiba ng Baliwag City Police Station at Bulacan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Tibag, lungsod ng Baliwag, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jason San Pedro, Acting Chief of Police ng Baliwag City Police Station, ang suspect na lalaki, 45 anyos at residente ng Barangay Sabang, Baliwag, Bulacan. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 7 ng gabi sa isang inuman na kung saan nagkaroon ng komprontasyon at sinuntok umano ng isa sa mga biktima ang suspect dahilan upang siya ay magpaputok ng baril at saka ito tumakas sakay ng motorsiklo. 3 katao ang nasugatan at agad namang isinugod sa ospital. Dahil sa mabilis na pagkakakilanlan mula sa isang saksi, ikinasa ng mga otoridad ang operasyon at matagumpay itong naaresto sa kanyang tahanan. Narecover ang baril at ang getaway na motorsiklo. Nahaharap ang suspect sa kasong frustrated homicide at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang mabilis na pagresponde at kahusayan ng kapulisan. Nagpasalamat din siya sa kooperasyon ng komunidad at muling tiniyak sa publiko na patuloy ang Bulacan PNP sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Wala nang ligtas sa kamay ng batas ang isang lalaki na tinaguri ang top 1 most wanted person sa bayan ng Aguilan, La Union nang arestuhin ito ng kapulisan dahil sa kasong act of lasciviousness. Magbabalita dyan si Police Corporal Mark Anthony Pico. Ang itinuturing na top 1 most wanted sa bayan ng Nagilian, La Union matapos ang isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Nagilian Police Station katuwang ang La Union Provincial Intelligence Unit noong July 11, 2025 sa Barangay Sugidan Sur, Nagilian, La Union. Kinilala ang naaresto na si alias Dodoy, 58 taong gulang, isang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilagdaan ni Honorable Crisilda Manaat Lamyong Bumakod, presiding judge ng Family Court, 1st Judicial Region, Branch 11 sa Bawang, La Union na may petsang July 10, 2025. Si alias Dodoy ay nahaharap sa kasong acts of lasciviousness in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa ilalim ng Criminal Case Number 6639BG na may kaukulang piyansa na 200,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matapos ang pagka-aresto, agad na ipinalam kay alias Dodoy ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Siya ay dinala sa Rural Health Unit ng Nagilian para sa kaukulang medikal na eksaminasyon at pagkatapos ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon bago i-turn over sa korte na naglabas ng warrant. Patuloy na pinaiigting ng Nagilian Police Station ng kanilang kampanya laban sa mga wanted persons upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad.
Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Pico. Walang lusot sa bitag ng batas ang 4 na hinihinalang sangkot sa bentahan ng ilegal na droga matapos silang maaresto sa isang matagumpay na bypass operation ng Makati City Police. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Verna Gondran. Arestado ang 4 na individual sa isang matagumpay na anti-drug operation ng pulisya sa Puerto Rico Street, Barangay Palanan, Makati City, dakong 10:35 ng gabi noong July 10, 2025. Kinilala ang mga sospek sa kanilang mga alias na sina Earl, 37 anyos, na marketing agent at itinuturing na high-value individual, Hazel, 36 anyos, na company cashier, Lynn, 30 anyos, na e-bike driver, at Jeron, 42 anyos, isa ring e-bike driver. Matagumpay na isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Station Drug Enforcement Unit ng Makati City Police Station at sa koordinasyon ng Substation 2. Isang pulis na pusher buyer ang matagumpay na nakabili ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula kay Earl na naging hudyat ng agarang pag-aresto sa 4. Kabuang 57 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 387,600 pesos at 1.5 gramo ng marijuana na tinatayang 180 pesos ang na-recover. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 ang mga sospek na isinampa sa Makati City Prosecutor's Office. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna Gondran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gondran. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Tatlong iniinalang high-value individual ang bumagsak sa kamay ng batas matapos silang madakip sa isang bypass operation sa Iloilo City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng humigit kumulang 1 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu. Agad silang inaristo at kasalukuyang nasa kustudiya ng pulis habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanila alinsunod sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinutukan niya ni Patrolwoman Andrea Dominic Di Palubos. Nasamsam ang higit 1 milyong halaga ng iligal na droga sa isinagawang bypass operation sa Barangay MacArthur, La Paz, Iloilo City nito lamang ika-13 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pangunguna ni Police Captain Glenn Suleman, hepe ng nasabing unit. Kinilala ni Police Captain Suleman ang mga sospek na sina alias Jesse, 36 na taong gulang, alias Jeffrey, 39 taong gulang at alias Rene, 48 taong gulang at naitalagang mga high-value individual. Na-recover mula sa operasyon ang isang sachet at karagdagang 3 knot-tied plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 160 gramo at may tinatayang halaga na 1,020,000 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang panawagan ng Police Regional Office 6 sa publiko na makipagtulungan upang tuluyang masugpo ang paglaganap ng iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Di Palubos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Di Palubos. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Calaboso ang nakatalang top 3 region high-value individual matapos makumpiskahan ng mahigit 200,000 piso ang halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Davao City. Sa gitna ng maigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal droga, patuloy ang operasyon ng pambansang pulisya upang tugisin ang mga pangunahing personalidad sa illegal drug trade. Patrolwoman Shaira Rose Aquino sa balita. Sa
counter-terrorist operation ng mga Tas, ma'am, operatiba one ng shot, Tugbok Police Sa akin Station na po yan. na tuturing na top 3 region high-value individual, madaling araw noong 12 ng Hulyo sa Purok 6, Santan Street, Barangay Mental, Tugbok District, Davao City. Ayon kay Police Major Neil M. Vistar, officer in charge ng Tugbok Police Station, kinilala ang suspect na si alias Tinguy, 23 anyos, isang construction worker at residente ng Purok 18, Barangay Mental, Tugbok, Davao City. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 36 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 244,800 pesos, budol money, isang pitaka at personal na pera. Kasalukuyang nakakulong na si Tengoy sa nasabing istasyon at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng tuloy-tuloy na laban ng kapulisan laban sa iligal na droga. Sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon at mabilis na aksyon, na ipapakita ng mga otoridad ang kanilang determinasyon na panatilihing ligtas at malaya sa droga ang komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. At para sa uling balita, malasakit at dugo ang inialay ng mga tauhan ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa kanilang aktibong pakikiisa sa isinagawang mobile blood donation activity sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Judy Ann Alibo. Makabuluhang hakbang para sa kalusugan at buhay ng mamamayan ang isinagawa ng mga kapulisan ng Maguindanao del Sur PPO nito lamang 8 ng Hulyo taong kasalukuyan sa pamamagitan ng isang mobile blood donation activity sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni Police Colonel Sultan Salman H. Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Sur PPO, ang naturang aktibidad, katuwang ang Provincial Medical and Dental Unit, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na opisyal ng Sheriff Aguac. Sa temang dugo ko, alay ko para sa Bangsamoro ay naglalayong makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Isang hakbang na literal na nagbibigay buhay. Ayon kay Police Colonel Sapal, hindi lamang proteksyon ang aming tungkulin sa ganitong mga gawain. Nais naming iparamdam na ang kapulisan ay kaagapay ng bawat Bangsamoro sa panahon ng pangangailangan. Ang ganitong inisyatiba ay hindi lamang nagbibigay pag-asa sa mga pasyente, kundi nagtatanim din ng kamalayan at inspirasyon sa buong komunidad na sa pagbabahagi ng dugo, isang buhay ang nabibigyan ng pag-asa. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Seaman First Class PB Kate Sabanal na mula po sa Philippine Navy. Baka may gusto po kayong batiin or pasalamatan, ma'am. Thank you, sir. Nais po namin batiin ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio QS Palita, Philippine Navy, ang aming Simog PN Commander, Captain Gregory Gerald B. Fabic, Philippine Navy JSC, and ang aming Deputy Commander Simog PN Colonel Nilo Hapson, Philippine Navy Marines GSC. Pati na rin po ang aming Acting Chief of Staff Commandant School, Commander Lady Chat Alvaro Sumbiling, Philippine Navy. Good afternoon, sir, ma'am. At sa lahat po ng estudyante ng Journalist Advanced Specialization Course Class 03-2025. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At kami po ay muling nagpapaalala na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, at Seaman First Class Fabricates A. Zabanal, Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulisya, serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.